At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. Ang ganda mo tigil, bakong bangang. 5,000 pesos. Or should I say millionario? Sama-sama tayo. Para maging millionario. Alright, nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan. So welcome sa mga bagong salta ho dito sa ating munting bahay. Welcome ho sa inyong lahat. Lagi ho tayong welcome na welcome. Good vibes lang ho tayo dito mga kabalitaan. Dahil kahit pa medyo nakakasama ng loob yung mga pangyayari ho ngayon sa Bongbong Administration or Bongbong Marcos Administration mga kabalitaan. Lalo na ho dyan sa Kamara, no? Sa Pangulo ni Tamba mga kabalitaan. Alright. Bueno, sino pa po nakapag-subscribe? Subscribe na ho kayo para ho lagi tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan. And of course, pinutin ang notification bell. All nyo lahat yan para agad-agad na man-notify kayo sa ating mga bagong uploaded video mga kabalitaan. Like, comment at i-share nyo po ito. And hi, kaway-kaway sa mga moderators natin at sa lahat ng mga talagang nakikipag-balitaktakan sa comment section yung ating mga viewers, mga kabalitaan. Maraming salamat. Meron na ho tayong 42,969. Tumaas na po paunti-unti kahit papaano. Sana 50,000 na ito bago mag-eleksyon at 100,000 bago ho matapos ang taong ito mga kabalitaan. And of course, share nyo po. Huwag kalimutan ha. And then, huwag nyo pong skip yung ads na nyo mapapanood dyan ho sa video or kahit saang video ng ating reaction video ay para ho yan. Tulong nyo po yan dito sa atin mga kabalitaan. At as usual, babatiin pa rin ho natin si Mommy Rose at Daddy Berting, Toby Tobias dyan sa Cebu City mga kabalitaan. Dahil po ay every time pag binabati natin si nanay, may edad na rin si nanay at si Mommy Rose at si Daddy Birding. So parang nanumbalik ko yung saya, yung parang yung kabataan ho nila daw mga kabalitaan. Talaga naman Alright, anyways, yung pag-uusapan ho natin dito ay ito pong mga pangyayari ngayon sa ilalim ng BBM administration. Mismo nga si Atty. Topacio dito ay nabahala na ho dahil nga si Leila de Lima ay nakalabas, inabsuelto at si Mabilog binigyan ho ng executive clemency ng ating presidente at ngayon malaya na ho sila mga kabalitaan. Sila po ay talagang pinersecute ho patungkol sa di umano allegedly nakulong naman to si Leila de Lima at itong si Mayor Jade ano ba apelyido ni Mayor Jade? Mabilog tumakaso na pumunta ng Amerika. So pagbalik ko dito, ayun, easy na yung life nila dahil po binigyan ho siya ng executive clemency ni President Bongbong Marcos. So yun po yung topic ko natin dito para malaman nyo po at maintindihan nyo kung ba't ito po yung ating usapin ngayon dahil talaga bagang parang pabor yata si BBM sa mga individual na involve ho sa kalakaran sa ginanong droga or sa kalakaran sa ipinagbabawal na gamot mga kabalitaan. Yun po yung aligasyon. Pero sabi nila totoo, ewan ko lang kasi kanya-kanya tayong paniniwala ho. Pero pag si Tatay Digong nagsabi, ay maniwala ho tayo dyan mga kabalitaan. Di po ba? And then ito naman ho si Bersamin. Ay nako po, dahil wala daw kwenta, walang utang na loob. At nalaman po na ayon pa rito na si Bersamin pala ang nag-file ho ng disbarment case laban ho kay si laban ito kay Tatay Digong Duterte. So yun po, panoorin natin ito maya-maya at unahin muna natin itong si Attorney Topacio mga kabalitaan. So yan. Nababahala ko na yung mga pinoprosecute noong mga panahon ni Pangulong Duterte na may relasyon sa drugs at saka sa mga ibang anomalya ay mukhang napapawalang sala sa ilalim ng pamahalang ito. Oh. Di ba? Nauna si Leila de Lima. Wala namang problema kung siya ay na-acquit.
bagamat, alam nyo, mayroong question dyan doon si Gito, si Judge Gito, Opo. na nag-acquit sa kanya. Biglang nawala si Attorney Topacio. Anyway, sabi ho dito ni Topacio na parang niluto ho yung desisyon nitong si Laila de Lima at para bagang inarbor ng Department of Justice mga kabalitan. Yun pong medyo tono ho ni Attorney Topacio dito mga kabalitan. Kaya hintay-hintay natin itong Nagsabi babalik. sa akin, Ito hindi na. ko alam kung tama o mali ha. Siyempre hindi i-verify ito ng ating Department of Justice. Na yung panel of prosecutors gustong ipa-inhibit o ipalipat sa ibang huwes. Yung kaso ni Laila de Lima. Sapagkat yung huwes na naglilitis ng kanyang kaso ay estudyante niya. Noong siya ay nagtuturo ng batas ni Laila de Lima. Estudyante. Ngunit, pinigil daw di umano ng mga opisyal ng DOJ. At ang naging resulta nga ay naabsuelto si Laila de Lima. Hindi nila sinunod yung payo ng panel of prosecutors na dapat yun ang nakakaalam ng sitwasyon on the ground, so to speak. Kung nararamdaman lang may bias, etc. Opo. Hindi nila sinunod. Dapat yun. Automatic yun. Kung may duda ka dun sa huwes, pa-inhibit mo. Ayun. Yan ang gustong gawin ng panel. Ayaw naman nitong DOJ. Sabi lang naman sa akin, may isang bubuwit na nagsabi sa akin. Oo. Bubuwit At talaga. dismayado nga daw sila. At kita nyo, ano nangyari? Doon sa nag-absuelto kay Justice tuloy, kay Senator de Lima. Opo. Inangat, pinromote sa Court of Appeals right after. At ito pa, magtataka ka ha. Tignan nyo lang kung anong konklusyon nyo. I want you to draw your own conclusion. Doon, si de Lima ay naabsuelto. Okay. Sinong pinasalamatan niya? Hindi naman yung hukuman na naabsuelto sa kanya. Hindi niya pinasalamatan yung mga abogado niya. Opo. Si Pangulong Marcos. Dun Ayan, siya. on record dyan, may video yan. Bakit executive ang pinasalamatan mo na ikaw ay naabsuelto? Meron ka bang nalalaman na hindi namin nalalaman? Number one. Number two, bakit yung nag-absuelto sa'yo na huwes ay ginantimpalahan? Yun. May something. Oo. Yun lang naman. Wala akong sinasabing may something o wala. Basta, these are the facts. Kayo na mag-isip. O number two, yung natakot noon kasi sinasabing drug lord na pinarusahan din naman ng ombudsman ng perpetual absolute disqualification si Mayor Jed Mabilog. Hindi siya yan ha. Ito tayo, mabilog din tayo. Pero ito si Mayor Jed Mabilog. Pinarusahan ng ombudsman. Ito pinaratangan ng drug lord. Although wala namang kaso. Tayo ay parehas dito. Pero the ombudsman found na siya ay merong unexplained wealth at siya ay pinagbawalan na humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Oh. Okay. Anong ginawa sa kasulukuyang administrasyon? Binigyan ng pardon, executive clemency. Pwede ka nang tumakbong muli. Pardon ka. Wala kang sala. Sinong lamang ang nakapagbibigay ng executive clemency? Pangulo. Sabi kasi, because of his adherence to good governance, magaling daw na opisyal si Jed Mabilog. Anong mensahe sa ating mga taong bayan? Hindi balik ka ng magnakaw, basta magaling na opisyal ka. Kasi he was found to have amassed billions in unexplained wealth. Kaya siya ay, sinabi ng ombudsman, hindi ka na pwedeng humawak ng pwesto kasi hindi mo maipaliwanag kung ba't bigla kang yumayaman pag nakapwesto ka. Hindi po yan. Pagbibintang, ang ombudsman ang nagsabi niyan. Kita mo, pinardon. Yun ang mensahe. Okay lang. Sa ilalim ng administrasyon na to, kahit may finding na may unexplained wealth ka. Good governance. Anong good governance pinagsasabi? Napakalabo. Pero yan ang new normal dito sa kasalukuyang pamahalaan na ang pinararating na mensahe sa ating mga mamamayan, okay lang ang magnakaw. Okay, ito, ang last. Natatandaan mo yung dengback siya. So ayun po mga kapitan, talagang binisto. At walang preno-preno itong si Atty. Topacio na binuking ho yung DOJ, si BBM na talagang pwede pala ganung mga diskarte. Kung sino pa yung may mga record yung may mga kaso lalo na ho sa illegal drugs ay talagang pinawalang sala o mga kabalitaan.
Para ho magalit si Tatay Digong dito. Oh, yun, palagot sa kontra din yung ginagawa ho nila eh. Pero anyway, bilog pa naman yung mundo mga kabaitaan. At malalaman din natin yan yung sa bandang huli. Ito nga yung binulgar ni Inday Sara Duterte nung sa press ko niya, di ba? Sa Office of the Vice President na 2 taon na talagang may hawak dyan sa pera niya. Si Saldico at saka si Tamba. And then, hindi dumaan pala sa vice cam yung GAB, yung NEP, GAA, mga kabalitaan. Lalo na, nabanggit nung yung AKAP, mga kabalitaan. Nako po! So ngayon, nangyari? Parang tadhana ho talaga eh. No? Inilatag talaga ni Lord yung mga ebidensya, lumabas na ho ngayon at nagkabukingan na ho. At tama ho si Inday Sara Duterte. So kailangan bang i-impeach yung taong nagsasabi ng katotohanan? At hindi nyo ba napapansin? Na yung nangyari ho ngayon, ito yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi ho pinakinggan ni Bonget mga kabalitaan. O tinan nyo ngayon, napalunok sila ngayon mga kabalitaan. Hiyang-hiyaw sila ngayon sa sarili ho nila. Tapos naniniwala yung taong bayan si Sara ay kawatan, kurakot na opisyal. So ibig sabihin, makikita na natin talaga yung trend na binabaliktad lang talaga nila yung sitwasyon. Kasi nga, galit sila ni Sara dahil binisto niya nga una dito pala kay Bonget mga kabalitaan. Para wala nang sagabal sa kanila, wala nang tututol sa kanilang mga kalukuhan dyan. E di, tingnan nyo, daming kaso si Inday Sara. At may kaso si Inday Sara na ipinagwalang visa ho, yung mga kapulisan. Next vlog ho natin, tatalakayin ho natin yan mga kabalitaan. Anyway, balik ko tayo dito kay Eric Celis. So panoorin ho natin to, diretso na tayo para maintindihan natin kung ano po ang mga nasasabi dito at yung mga impormasyon na dapat ho nating malaman. Impromptu ito, hindi natin napanood, pero titignan ho natin kung anong mga impormasyon na dapat ho nating malaman dahil itong si Eric wala ring prenong magsasalita ng katotohanan mga kabalitaan. Happens to win kay Inday Sara Duterte, who happens to be equal to the leadership quality of the father. Hindi siya mananalo. Kung baga, I don't want to use the analogy. Kung sa romantic definition, si Martin Romualdez ay walang ka-sex appeal. Pero kung sa political terminology, isa siyang hindi mapagkatitiwala ang uri ng baluktot na politiko. The definition of a decadent politician is none other than Martin Romualdez. Kaya hindi siya tanggap ng mamamayan. If this is true, therefore, pinagplanuhan talaga na ipitin at gipitin si Sara Duterte so that kapag may nangyaring mga pagbabanta ang gawing totoo, ang pagbabanta na siya'y mapatay o patayin, ang pangalawang Pangulo, the blood will be in the hands of Mr. Marcos and the cousin and Lisa because sila ang mayroong elemento ng motive. One of the important elements of crime ng murder ay ang motive. Pangalawa ay ang iyong means to execute the motive. At ang pangatlo ay ang pagkakataon or opportunity. Means, motive, and opportunity. May means ba sila? Yes. Sapagkat sa kanilang poder, pundo at kapangyarihan, pati pa ang mga pwersang militar. Mayroon ba silang motibo? Of course, and what is that? They want to concentrate power on their hands beyond the term limits set by law and the Constitution, which is only June 30, 2028. Gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan at ayaw nilang idaan sa proseso ng isang hayag at patas na labanang elektoral. And that is the reason na sabi ni Juan Ponce Enrile, maawa naman kayo sa taong bayan. Antayin yung maglaban-laban kayo sa arena ng eleksyon, which is 2028 pa. Thank you, Manong Johnny. And thank you for your life. 101 ka na next year. At sana, ipanawagan mo na sa iyong anak-anakan ngayon that the most honorable thing for him to do is to accept the truth that for the last 12 years ni Marcos Jr., the only accomplishment na kanyang naabot ay ang non-accomplishment. That's the only accomplishment ni Marcos Jr., ang non-accomplishment. Walang ibang ginawa. Party here, party there. At ang kanyang team song ay ang paboritong kanta ng AC/DC group na Highway to Hell. Highway to Hell. Yun. Bibiro lang yun para hindi kayo maantok. Yun po ang katotohanan. Pangalawa, there is an anonymous, hindi nagpakilala, nag-file ng disbarment complaint kay Sara Duterte sa Supreme Court. So kung ito ay totoo, ngayon ko lang nalaman na nag-i-entertain na ang Supreme Court ng anonymous or bogus na disbarment complaint.
Klarong-klaro. At sino po ang legal and judicial operator for maneuvers ni Marcos? Okay, so stand corrected mga kababayan, hindi pala si Bongbong, hindi pala si Tatay Digong Duterte ang sinampahan ng disbarment complaint laban ho pala ito kay VP Sara Duterte. So yun, sabi ko nga po sa inyo, impromptu ito lang po yung narinig ko na ganito, may nagtimbre ho sa atin, kaya dire-diretso na ho tayo kasi sayang yung oras at pag nag-edit ho tayo napakahaba ho mga kabalitaan. Kaya go tayo at binisto na nga dito ni Ka-Eric na yung nag-file ng disbarment case laban kay Inday Sara Duterte ay itong si Bersamin na walang utang na loob mga kabalitaan. Ang pangalan niya ay former Chief Justice Lucas Bersamin, who happened to be appointed by Tatay Digong as Chief Justice of the Supreme Court. Masama man ang magsumbat pero walang utang na loob. Palasubas din pala. Siya ang may kapasidad dito para gumawa ng maruruming laro sa Korte, including sa Korte Suprema. Iyon, mga kababayan, malinaw po na pinagkakaisahan ng iba't ibang puwersa ang pangalawang Pangulo. This is no longer about Sara Duterte. This is about decency and dignity in our government service, kung saan ang pangalawang pinakamataas na halal ng bayan na pangalawang Pangulo ng bansa, elected by the more than 32 million Filipino voters, ay hindi kinikilala ni isa mang katiting na protocol of courtesy or respect to the office, not even to the person. Bisan sa opisina na lang niya. Wala na. Ngayon lang ito natin nakita kasi ang purpose nila ay i-pressure si Sara Duterte na mag-resign, umuwi ng Davao at umiyak at lumuhod at manikluhod. But we will not allow that to happen. Ang taong bayan ang nagbigay ng mandato at otoridad kay Sara Duterte mula sa isang halalan na popular na nilaukan ng milyong-milyong Pilipino. Taong bayan lang ang pwedeng magbawi ng totoong kapangyarihan na ibinigay kay Sara Duterte. Not even ang mga buhaya at mga mandarambong na mga kongresistang alipores ni Martin Romualdez, lalo na ang mga kriminal at teroristang grupo ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, and their party list. Number 1 dyan ang Alliance of Communist Teachers ni Franz Castro na convicted criminal sa child abuse sa RTC Davao, Tagum del Norte. At ito ay may kulong na 4 na taon hanggang 6 na taon. Subalit, hindi pa siya nakukulong dahil under appeal daw ito. Kasama kay sa Toro Campo. Pangalawa, na operatiba nila at binabayaran ng milyon-milyon maliban kay Franz Castro na aktibo na infiltrador ng gobyerno sa pamamagitan ng party list na binuo namin sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army, sa NDF ay ang NPA lover party list na Gabriela. Si Arlene Brosas na sinabihan ni Pangulong Duterte, huwag mo akong piliting sumagot ng yes or no. You are not an investigator. Yan ang number 2. Si Nanay Arlene, NPA lover, Gabriela, terrorist supporter, party list nila. Yon, Arlene Brosas. Number 3, ang NPA recruiter party list identified sa Senado. Ang pangalan niya si Raul Manuel. Kabataan NPA recruiter party list. At alam niyo ba na itong mga nagsusulsul na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa at gamitin ang oportunidad ng pagiging ganit sa kapangyarihan ng Romualdez faction, Marcos Romualdez faction, walang iba kundi ito sila nakikinabang. Bakit? Kapag nagkagulo, nagbanggaan at namusdok at lumubog ng tulo-todo ang ating ekonomiya, magkakaroon ng epekto sa kabuhayan ng mamamayan. At kapag lugmok ang ating ekonomiya, ang mamamayang Pilipino ay pwedeng mag-alsa. At sino ang gagatong sa kanilang pag-aalsa? Walang iba kundi ang naka-standby na mga government infiltrators and urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Yan ang dahilan kung bakit sabi ni Brother J.M. Morales, nandirito tayo para ito ay maisiwalat sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. At ang panghuli na punto natin kung bakit tayo nandirito, hanggat hindi nagpapasailalim sa hair follicle DNA type drug testing si Mr. Marcos, ang iskandalo na siya ay nakalubid at nakabulid sa abuso ng iligal na droga ay mananatiling isang batik ng putik ng pagdududa at isang masamang imahin sa integrity or moral integrity ng kanyang opisina. Yan ang punto de vista ni Tatay Digong Duterte. If you are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police,
dapat ikaw ay nasa maayos na pag-iisip. You should be in sound mental state and mental capabilities to discharge the functions of the Commander-in-Chief. So hindi po yan inciting to sedition, Ginoong Lucas Bersamin. It is very wrongful to assume on the part of a former Chief Justice na kakahiya. Alright, so yun na po. Dito tayo nagtapos mga kabaitaan. So pinapakita lang natin kung paano niya, paano niya ho, talagang hinubaran ho itong si Bersamin na Lucas Bersamin, yung dating Chief Justice ho, nung inapuin ho ito ni Tatay Digong Duterte. Mantakin niyo po pala, siya pala yung nag-file ng disbarment case laban kay Sara Duterte. Kung hindi ho ito ibinunyag ni ka-Eric Celis, so wala lang pala tayong kaalam-alam. Di po ba? Sa bagay, magkalahi yan. Ilocano yan siya. Si Bersamin, Ilocano yan. Si Ilocano din. Pero hindi ho lahat ng mga Ilocano ay traidor mga kabalitaan. Pero ito na yung mga Ilocanong klase na traidor ho sa ating bayan mga kabalitaan. Talaga naman, basta pera talaga usapan ho. Ay nako, hindi na talaga mapipigilan. Kahit anong gagawin, basta lang makapaggawa ng paraan para mas madadagdagan yung bonus nila dyan mga kabalitaan. Kaya mga kabaitaan, kung nagustuhan nyo po itong impormasyon ito, matsalam ho sa inyong lahat at hindi na ito pinatatagal pa para at least makakagawa pa rin ho tayo ng mga panibagong reaction video at para mas mapalawak pa po yung mga impormasyon na ating ihatid dyan sa inyo. Meron na ho tayong 42,979. Salamat ho talaga sa biyaya nyo po. No? Salamat sa grasya. Kumbaga, sa pagdami ho ng ating mga subscribers, mas lalo hong pinatatag niyo po ang loob ni Mr. Dan, Danagan Balita, para ho may pagpapatuloy yung ating pagbibigay ng mga komprehensibo, totoo, na walang kinikilingan, na nasa tama lang ho tayo sa pagbabalita, para ho ma-educate at para rin madagdagan yung kaalaman ng bawat isa sa atin sa mga pangyayari sa ating lipunan. Kaya kita-kits na ho tayo sa susunod pang pagbabalik ko natin sa ating munting bahay sa Danagan Balita News Update. At huwag kalimutan ho mga kabitaan, meron ho tayong Facebook pala. Hindi na natin napopromote yung Facebook natin eh. Yung Facebook page ho natin mga kabitaan, tingnan nyo po, may naka-scroll ho dyan sa screen. I-search nyo po dyan, Dan Agan, one word ho yan, Dan Agan Balita React. So yun po with S po yan mga kabalitaan. So subscribe nyo po para doon din tayo, susubukan natin mag-live din doon sa Facebook na yan. At salita lang. Pag may mahaba ho tayong oras, pwede ho tayong mag-live. Pero pag medyo, lang, yung oras ho natin talagang, kailangan talagang, hilain, Parang rubber band na, para masakto yung oras mo sa pag-record at pagla-live mga kabaitaan. So yun po yung oras ho natin. Kaya naghahabol tayo sa oras, kumbaga time constraints po. So kailangan ho nating i-adjust yung mga oras ho natin dito. Anyway, maraming salamat. Kita-kits tayo sa mga ilang oras. Ako'y magpapaalam na po. Mat salamun sa inyong lahat. To God be the glory. Mawa. Chip chip. Peace out. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's hindi. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo, babago. Muli na maging milyonaryo.